Ikaw ba ay naghahanap na mauutangan online tapos hindi ka pa makapag-decide kung anong loan application yung a-applyan mo? Syempre, dapat may ilang mga terms ka na dapat i-consider mo sa pag-utang sa isang loan application. Sino ba namang borrower na gusto yung uutangan niya is nang haharas? So for today's vlog guys, i-share ko sa inyo yung mga loan application na legit po talaga na nang haharas sila kasi marami naka-experience na. Malalaman mo kung ano yung loan application na dapat mo talagang iwasan at huwag applyan. Pero bago tayo guys pumunta do sa mga loan application na nang haharas at dapat mong iwasan, kung ikaw dyan ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel na ko, meron kaming pa-weekly Gcash giveaway na kung saan guys tuwing Monday po is namimili po ako ng 5 lucky winners na mananalo ng aking pa-Gcash giveaway. And tuwing last Monday of the month, may mananalo ng pa-cellphone giveaway. O diba ga? So last April nga po yung nanalo sa ating pa-cellphone, kinonvert niya into cash. Ayaw niya ng cellphone guys, gusto niya ng cash. So pwede yun i-convert into cash. Kaya ano pang inaantay mo dyan guys? Click the subscribe button, i-like mo na tong video na to at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section kung anong loan application na dapat mong iwasan. Para yung mga bago palang makakapanood ng video na to, malalaman nila at magkakaroon sila ng idea, dapat pala itong loan application na to ay hindi ko na a-applyan at dapat ko itong iwasan. Diba? Magkakaroon sila ng thinking na ganon. And dito na tayo sa mga loan application na i-share ko sa inyo. Kaya kung interesado ka na malaman kung ano-ano yung mga loan application na dapat mong iwasan, so keep on watching. So, disclaimer no, so hindi tayo agent or promoter ng mga loan application na nababanggit natin dito sa ating channel. Pero kung ikaw dyan ay naghahanap ng pwede mong utangan online na talagang legit at subok ko na, kasi hindi lang tayo reviewer ng mga loan application, nangungutang rin tayo guys. May mga links po ako dyan sa comment section na nakapin. Pwede nyo i-check yun guys para makapag-direct ko sa kanilang application. Pwede rin namang hindi no, wala naman dun sa pilitan. Yan guys is mga 0% interest sa unang loan mo. Buo mong matatanggap yung pera and up to 30 days, diba? And yan nga guys, balik na tayo sa pag-uusapan natin talaga dito, which is yung mga loan application na nanghaharas. Legit na nanghaharas at dapat iwasan. So dito guys, nagbase po ako sa mga comments sa ating mga YouTube videos at ito yung mga ilang nabasa ko guys. Pero kung hindi mabanggit dito yung loan application na naharas ka rin, pwede mong i-share dyan sa comment section kung anong loan application yun, no? Para maging aware sila. So ito guys, number 1 sa ating list, yung pera mo. At ito si pera mo talaga, no? Hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin siya. Alam nyo guys, nagkautang ako dito kay pera mo, pero hindi naman talaga ako nag-reloan. Basta-basta na lang siyang nag-automatic disburse. And yan nga guys, isa siya sa nanghaharas. Kahit mag-off ka ng SIM, nagte-text din sila sa mga contacts mo, kahit hindi mo pa due date ng haharas na, kaloka. O diba? Si pera mo, iwasan nyo yan. And ito pa guys, second loan application, sa PH Packet at Mocha Mocha. So, na-revoke na yung license ng Mocha Mocha, no? Si PH Packet hindi pa. So, huwag kayo uutang dyan, tumatawag sila sa contacts at sila ang sisingilin. Sa Peso Cow naman, pang-apat na loan application, magte-text sila sa number mo at contact references na nilagay mo ng panakot na bonggang-bongga. Mas stress ka talaga sa kanila. So, apat na yun guys, pera mo, PH Packet, Mocha Mocha, Peso Cow. So, according to guys sa mga commentator natin na nakaranas ng umutang sa kanila. Hindi to scripted guys, no? Ito ang next guys, microloan VIP, nang haharas yan ng mumura pa. Grabe. O, diba? So, ito, pangit po dyan sa Pinoy Peso. Pinoy Peso. January 2 po ang due date namin, pero 31 pa lang po nagte-text at tawag na. Then, 3.5 utang mo, 2K marireceive mo. Ang masama pa ho, mga guys, nang haharas sila. Di po sila SEC registered o Pinoy Peso, guys. May mga screenshot ako ng pangharas po nila. Nag-payment ako ng pasado na alas 2, pero tinakot pa kami samantalang 2 ng January ang due. Grabe. O, diba ga? Hindi mo pa nga due date, haharasin ka na agad ni Pinoy Peso. So, ito pa guys, light credit. Nang haharas po, maningil ang light credit. Just being honest. O, honest lang daw sila. One day pa lang madelay ang babastos ng mga text nila na nanakot pa. Light credit yan. O ito, si May Pera. Illegal lending app po ang May Pera. Nang haharas ang customer service dyan, di ka pa overdue pero naniningil na. Sa mismo due date mo hinaharas ka na, huwag kayo mag-loan. Ang laki pa ng interest nila. O May Pera. Madali Loan. Nang haras po mga agent ng Madali Loan. So ito guys, nakaranas din ako ng harassment dito kay Madali Loan kasi almost 2 weeks ata ako na overdue na wala pa akong pambayad pero hindi nila tinanggap yung explanation ko kung
bakit wala pa. And yun nga, ang dami kong na-receive na harassment sa kanila. So, panoorin nyo guys yung video ko na to. Kasi dyan guys, may mga screenshot talaga ako dyan. Na-save ko pa yung mga screenshot ko na yon na pinagsasabi nila sa akin. Yung iba guys is in-erase ko na talaga kasi ayaw ko nang mabasa pa, nakaka-stress. Si Madali Loan yun. And ito nga guys, no, si Benny Loan App. Ito guys, meron akong review nito kay Benny ha. Paki-check nyo yun kung kayo ay nagbabalak na umutang dito. And ito nga guys, no, may nagsabi, may nag-comment na, ito nga, naku, wag na wag kayo dyan kasi nanghaharas mga yan. Grabe mangharas. Nanghaharas din yung Benny, grabe kung mangharas. O, diba ga? O, ito si Peso Buffet, na-revoke na po yung license nito. So, malaki interest nila, pero di sila nanghaharas. O, di pala nanghaharas. Send lang sila ng reminder about payment mo. Due date ako, nagbabayad. Wala naman ako narinig as long binabayaran mo. Yun guys, no, may mga ilang loan application na okay naman talaga, na okay utangan, na hindi naman sila nanghaharas. Nagre-remind lang sila na magbayad ka na. Pero may mga ilang loan application na talaga na death threat na halos. Ipopost ka na sa Facebook. So yun, screenshot yung mga ganun kasi laban nyo yun. Kung ikaw dyan guys is nakaka-receive ng panghaharas sa kanila, text blast or pinost ka sa Facebook at hindi mo na talaga makayanan, gusto mo na silang ireklamo, punta po kayo sa link nitong si SEC. Nandyan po kung paano ang step-by-step process kung paano mag-complain sa kanila. Pero ginawan ko na rin siya guys ng video kung paano yung process ng pagreklamo, and panoorin nyo yun guys para malaman nyo. Once na kayo ay gusto talaga magreklamo sa SEC is alam nyo yung step, no? So yan lang po yung share ng ibang commentator natin sa YouTube na naharas sila ng mga loan application na yan. Kung nagbabala ko yung umutang sa mga loan application na yan, pag-isipan nyo munang mabuti and manood muna kayo ng reviews about sa kanila para may konti na kayong idea and awareness sa loan application na yun. Para alam nyo na yung mauutang nyo, alam nyo na yung maibabawas na interest, para at the end, kayo na lang talaga yung mag-decide kung go pa rin kayo or pass na. So dito guys, sabi ko nga kanina, kung wala dito yung mga loan application na naharas din kayo, pwede nyo dyang i-share sa comment section at mabigyan nyo rin ng awareness at idea yung mga magbabasa dyan sa comment section. O, diba? May entry ka na sa ating Budget giveaway, may sharing ka pa. So, that's all for today. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga loan application na legit talagang nanghaharas. At maaari na once na umutang ka sa kanila is ganun din yung maranasan mo. Kaya iwasan mo na yung mga loan application na yan. Pero kung no choice ka naman, syempre magbayad ka on time. Huwag kang magpa-overdue at siguraduhin mo kung sino ilalagay mo sa mga contact number or sa contact reference para at least hindi ka na mag-worry na i-text sila. At kapag naman mag-i-install or magda-download ka ng mga loan application na to, siguraduhin mo muna kung sino yung nakalagay sa contact number mo para hindi nila ma-access lahat ng yon, no? Maglagay ka lang dyan ng 5 contact number kasi hanggang doon lang naman sa 5 kadalasan ang inilalagay kapag mag-a-apply ka sa mga loan application. Huwag ka na maglagay ng iba pa kasi ma-access nila yan, guys. So, that's all for today. Kung hindi ka pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na po yung subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga ganitong usapan and sa mga bagong naglalabasan ngayon na loan application. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog. Leave your heart beating, gone, breathing.